Hello guys! Ito ay isang update ni Meta sa ating mga profile or page recommendation wherein included ang resources and tools. Ito ang nagbibigay gabay or guide sa atin upang makagawa tayo ng tama at quality video na pasok sa guidelines at community standards ni Facebook. Nang sa gayon, ang ating mga videos ay maging recommendable. So guys, come on! Puntahan na natin siya para malaman natin kung paano gawin. So punta ka sa profile recommendation pag profile ang gamit mo at page recommendation pag page naman ang gamit mo. So dito sa baba ng resources and tools, click mo ang recommendation. At dito makikita mo ang dalawang ito, ang what does recommended mean and what we want to recommend. So, unahin natin itong what does recommended mean. Ano ang ibig sabihin kapag recommended ang account mo? Number 1, reach new people. Kapag ang content mo ay alinsunod sa mga rules ni Meta, pasok ito sa pagiging recommended. At ito ay makakarating at makikita ng mga bago at karagdagang manonood ng video mo. Ito kasi ay ikakalat ni Meta sa mas malawak na audience para mas marami ang pwedeng makakita nito. At kung ang mga nakakita ay nanood at nagustuhan ang video mo, malamang sa malamang mag-follow din sila sa iyo at maging karagdagang followers mo sila na manonood sa mga videos mo. Number 2, follow the rules. Ayon dito, recommended ang content mo kung ito ay alinsunod sa mga requirements at nakasunod sa community standards and ads policies ni Meta. Number 3, share quality content. Gumawa ka ng magandang video na relatable sa mga manonood, kung saan pwede silang maaliw at may matutunan din dito. Iwasan ang mga maling information at clickbait. Dito naman tayo sa what we want to recommend. Ito yung mga videos na ayon kay Meta is hindi nila ma-recommend. Number 1, sensitive or low quality. Ito naman ang mga content mapag-group man, mapa-profile or mapa-page na nakakapagbigay pinsala sa mga manonood gaya ng mga gamot, pyramiding, discounts, at pati na rin ang mga unoriginal content kung saan hindi ikaw ang sariling gumawa at hindi mo sariling iyo. Number 2, clickbait and giveaways. Ito mga content na nagbibigay ng maling information gaya ng mga supplements na sinasabing gamot, mga pa-contest at pagbibigay ng pera, at pati na rin yung mga links na hindi kaaya-aya na kinuha from websites at mga publishers. Number 3, false or misleading information. Ito ang mga content kung saan tumatalakay ng mga bagay para magbigay ng maling information sa mga manonood. Gaya ng maling information about the vaccines, pati na rin yung pagtatalakay ng mga hindi wasto at tama na paggawa ng mga documents gaya ng mga fake ID. Dito naman tayo sa things that affects your eligibility. Ito ang mga bagay na nakakaapekto ng ating mga eligibility para ma-recommend ni Meta. Number 1, policy violation. Mawawalan tayo ayon kay Meta ng eligibility to be recommended kapag ang mga content natin ay hindi alinsunod sa mga rules at pati pag ang video natin is banned from running ads. Number 2, profile detail violation. Pati profile or page photos at ating mga about infos, kailangan din alinsunod sa rules ni Meta para eligible tayo to be recommended. Number 3, topics we won't recommend ayon kay Meta. So, hindi rin recommended pag ang content natin is tumatalakay about vaccines and civics kasi ang mga topic na ito ay masyadong sensitibo.
So, there you have it, guys. I hope na klaro na sa inyo ang bagong update na ito ni Meta. Kung ano ang ibig sabihin ng recommended, kung ano ang mga content na recommendable, at mga content na hindi recommendable, pati na rin yung mga topics na hindi recommendable. I hope this helps. Thanks for watching.